tiyak masayang talakayan itong aming difficult round. Correct? Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang Ricky Show, ang taring na talakin Showbiz Edition. At ang pag-uusapan po namin ngayon ay ang tungkol sa mga inaasam na proyekto ng Star for All Correct. Seasons, Miss Vilma Ng Santos. ating mahal na si Ate V. Kamakailan, si Ate V pala, si Miss Vilma Santos, ay nanood ng Grace. Ito po ang kahuli-hulihang play na isinulat ni Direk Floyd Quintos. Ipinalabas po ito sa Power Mac Theater at lahat po ng shows ng Grace ay sold out. Magkakaroon po ito muli ng limited run sa Setyembre at isa sa mga last performances ng Grace na panood ng Star for All Seasons. At dahil dito, naikwento ni Ate V na interesado siyang gawin isang pelikula ang tungkol sa lipa apparition na nangyari noong 1948. Kaibigang Glenn, kung sakasakaling ang ginagawa na at inaayos na ang mga dapat ayusin para sa movie ito ni Ate V, excited ka ba? O syempre, kasi yung mga ganitong klase ng movie, kumbaga magpapakita sa galing lalo ni Ate V. Kasi ayoko naman sa ikumpara, pero kumbaga ang level nito parang himala. 'Di ba? Kasi syempre, alam mo naman yung himala, 'di ba? About apparitions and Ito naman kay Ate B, since bagay na bagay nga, since from Lipa, Batangas siya, 'di ba? So yung Lipa apparitions, 'di ba? Naging, 'di ba, sa Lipa dati, naging mayor siya for 3 consecutive terms. Nabuo niya yung 9 years. At alam ko na yung supposedly nakakita ng aparisyon ng mahal na birhen na si Miss Teresita ay parang nakapalagayan ng loob at nakakausap dati ng Star for All Seasons. Kaya lalo siyang ganadong-ganado na gawin ng pelikulang ito. At kasi po naman, kung napanood niyo ang play na sinulat ni Floyd Quintos na dinirect ni Dexter Santos, pagkahusay-husay po ng pagkakasulat ng nasabing play. At sana, kung sino man na mag-translate nito sa pelikula, sana napanood rin yung play, sana nasa liksik ng maigi, kasi napaka-controversial po noong 1948 apparition. Dahil po, sinabi ng People Nuncio ng Pilipinas, noong mga panahon na yon, na hindi totoo ang nangyaring apparition. Nagawa-gawa lang ng isang machine at pininta lang ng mga madre yung imaheng nakikita sa mga rose petals. So, saliksikin nyo po kung tungkol saan itong 1948 apparition at doon manggagaling yung pelikulang gagawin ni Miss Vilma Santos. Hindi ko alam kung ang gustong gawin role ni Ate V ay yung nakakakita ng birhen, si Ma'am Teresita, o yung Madre Superiora ng simbahan ng Lipa na ipinaglaban at ipinagtanggol at bontik ma-excommunicate. Dahil sa sobrang pananalig niya sa nangyayaring mga hibala sa Lipa. So sa akin, that is something na sabi ko nga nung mga huli kong panayam, parang ito, yung pelikulang pag ginawa ni Ate V, yung ganung moment. Correct, Mabibigla tayo, napapakita yun naman yun na, I'm still here, I'm still in the running. Talagang eto ko, hindi napapagod, hindi nagsasawa. Kaya gagawin ko tong pelikula to. At isa pang magandang pangyayari nung development, pagkatapos siyang mapanood ng play, na ilahat ng Star for All Seasons, na gusto niya rin palang gumawa ng play. At gusto niya umarte sa stage, sa stage. Sabi niya nga, di ba, parang nainggit daw siya. Nainggit siya doon sa mga nag-perform nung napanood niya yung Grace. Parang sabi niya, kasi nga, di ba, alam naman sa play, walang yun. Walang take two, walang cueing. Sa katapon, dapat memoryado mo ang linya, memoryado mo yung blocking, buo ang emosyon mo mula ang pusa hanggang huli. And to actually have that desire to do a stage play,
nakakatuwa kasi 'di ba nung araw gumawa na rin ng play si Ate Guy, yung DH, Tanghalang Raw Sulaiman sa Fort Santiago. So kung gagawa si Ate V, saan kaya siya gagawa ng play? At anong material? Yun nga, 'di ba? Diba? At talagang at this point in time in her life, that is something that is very laudable at exciting to do. Correct. At talagang, I'm sure, sang reko mga Vilmanian, including me, pipila talaga, bibili ng mga ticket, at ayan ang aking mga kaibigan na manood ng play na ito. At isa pang magandang development, sabi nga rin sa balita, isinimuti na ang pangalan ni Vilma Santos bilang posibleng maging nominado sa pambansang alagad ng sining. Posible pa lang po kasi meron pong parang grupo ng mga tao na i-endorso ang kanyang pagiging pambansang alagad ng national sining. artist. Kasi po, mahaba po ang proseso bago ka maging pambansang alagad ng sining. Isasubmit ang pangalan mo, isasubmit ang mga dokumento, ang body of work, tapos dadaan pa po yan sa Council of Peers. Ano po yan? Grupo ng mga eksperto sa sining at kultura mula sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, sa Cultural Center of the Philippines, at sa National Commission for Culture and the Arts. At merong isa na aatasang magpaliwanag kung bakit karapat-dapat si Vilma Santos na mailuklok bilang pambansang alagad ng sining. Di ba po natin alam kung sino yung maaatasang yon. Pero doon po muna, Council of Peers po muna. Pag nakapasa na po sa deliberasyon ng Council of Peers at napag-desisyon na ng both NCCA at ng CCP body na karapat-dapat si Vilma maging pambansang alagad ng sining, inonominate po siya bilang pambansang alagad ng sining at iaakit na po yon sa Malacanang. Sa Pangulo. Sa Pangulo ng Pilipinas. Ang Pangulo po ng Pilipinas ang mag-aaproba ng nominasyon na nanggaling sa NCCA at sa CCP. So, ipagdasal po natin na bonggang-bongga ang mga magiging ang tagapagsalita. Yung parang attorney, magiging abogado ni Ate V sa deliberation ng Council of Peers. Kasi noong unang panahon po, nagtrabaho po ako sa NCCA. So nakita ko po yung deliberation. Na-witness ko kung sino ang mga nagsasalita para ipagtanggol ang mga nominado sa mga kinukonsider na magiging national artist. At talaga po naman, kakabugid ng thesis defense, pagalingan, talaga palabakan ng dokumento, may pa-video clip, may pa-editing, may kung ano-ano pa. At talagang ilalaban mo talaga. Talagang kailangan yung magtatanggol sa nasabing sa inilalakong artista na maging pambansang alagad ng sining. Talagang sa isip, sa puso, at sa kaluluwa niya, nagsusumigaw ang katotohanan na dapat at karapat-dapat lamang na si Vilma Santos ay tanghaling national artist. So kung sino man yon, naku, good luck, God bless you. Malaking pagsubok sa kakayahan mo. Lalo na ang dami-dami talagang experts on arts and culture na makikinig sa'yo at tatanungin ka, at nakakaloka ang tanong, anong drama ng Revalida? Hindi ba? Talagang masusubok talaga ang kakayahan mo, ang wit mo, at higit sa lahat, ang knowledge mo. At higit sa lahat, yung passion mo in believing that this person deserves the highest honor at maging kasama katoto ng orden ng pambansang alagad ng sining. Yes. Diba? So, Ate V, Vilma Santos, good luck. Good luck, Ate V. Diba? Good luck. At sana'y matuloy ang iyong Lipa Apparition movie. At good luck lalo na matuloy ang iyong pagnanasa na makabida sa isang stage play. At we are all praying and keeping our fingers crossed na sa tamang panahon, ikaw ay tanghaling pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts. Hindi ba naman? Kasi nga naman, di ba? Kung meron na daw si Ate Guy, dapat si Ate V rin. Well, whatever is the case,
both Nora and Vilma Yes. deserves to become national artists for film and broadcast arts. Kaya lang, wala po sa amin ang desisyon na yun. Ang desisyon ng po yun ay nasa Council of Peers na mag-nominate at ibibigay ang pangalan sa opisina ng presidente. Dahil dyan, inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diaryo Tirada para mapanood ang reality show. At syempre pa, sundan kami sa aming Facebook panel para hindi kayo may iskupan. Ang The Reality Show po ay napapanood tuwing Sabado at Linggo alas 4 ng hapon. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glency Bongga! Ito po ang Reality Show, ang Tariang Natalakayan Showbiz Edition. Magandang linggo po sa inyong lahat. Mahal Happy po namin Sunday. kayo. At thank you po. sa susunod na linggo po ay first year anniversary namin. Yes! Isang matinding lambing po. Sana naman po, bago mag first year anniversary namin, paabutan nyo na kami sa aming 10,000 organic subscribers. Please, please, pretty please. Happy Sunday everyone. We love you.